Hi guys, Ate Kate here and welcome to another daily devotion. And it's our day 70! Yay! Finally. But as I told you, I'm gonna put more daily devotions but hindi nga lang tuloy-tuloy. Sobrang nakaka-bless. At salamat sa mga nanatili from day 1. Kung saan man nyo naabutan to hanggang ngayon at nanonood pa rin kayo. God bless you guys. Thank you so much for supporting me, for seeking God. Una sa lahat, thank you for seeking God talaga. Thank you for also giving me inspiration to continue this. I'm really blessed guys to share this journey with you guys. Thank you so much. Thank you talaga. I pray na na-bless kayo sa buong 70 days natin. I pray na naging blessing ako sa inyo. Sure ako na naging blessing kayo sa akin. So, God bless you guys. Let's pray first. Thank you so much for this day, God. Salamat, Panginoon. Dahil from day 1 to day 70, sinamahan mo kami at hindi mo kami pinabayaan. I can't believe this. 70 days sharing your word. It's so long. And hindi tayo titigil doon, Panginoon. Kung marami ka pang gagawin sa aming mga buhay, I pray na pagpalain niyo rin po yung mga taong nakikinig ng word ninyo. Mga habol pa lang, I pray na kayo po, Panginoon, na mag-speak sa kanila. And I pray na you'll give them the desire of their hearts. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala. At naway maitaas ka namin, Panginoon, palagi sa aming mga buhay. Na ng ibang Diyos na katulad mo, kundi ikaw lang. Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Yeso Kristo na aming tagapagligtas. At araw-araw naming biyaya. Salamat, Panginoon. Ikaw lamang po ang aming pinupuri at itinataas. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Yay! 70 days! So today I'm gonna share something special in my heart. It's one of my favorite. It says, Matthew 17 verse 24. Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Sobrang nakaka-bless ng word na to dahil if you really wanna follow God, you really have to take up your own cross. What does it mean? Alam mo yung bawat sandali ng ating buhay, marami tayong cross na dinadala. Maraming mga bagay na minana natin sa ating mga magulang, mga battles na hanggang ngayon, tayo pa rin yung malaban doon. Meron tayong mga bagay na naranasan na hindi ka nais noon. O meron tayong mga bagay na hindi pa natin ma-let go at nais mong ma-overcome lahat ng yun. Yun yung mga cross natin sa buhay. Siguro, I'll just ask you and you can answer this o sa mind mo, what is your cross? Whatever it is, in Jesus, take up your own cross, that deny yourself and follow me. First, you must deny yourself, then take up your own cross and follow God. I yourself. Alam ko masarap mag-Facebook. Alam ko masarap mag-TikTok. Alam ko masarap gumamit ng phone. Pero, I just pray na hindi yun yung una na mas marami tayong time doon kaysa sa Lord. Diba? I just pray na hindi yun yung mundo yung maging foundation ng ating faith. Ngayon na sobrang dami nang nag-i-influence sa atin. Sobrang dami nang nagsasalita. Like, nakakabingida. Sobrang daming distractions. Pero, I pray na yung mismong salita ng Panginoon, yung mismong still voice ng Panginoon ang mangusap sa atin. Dahil kailangan natin yun. Dahil yun lang yung dapat na pakinggan natin. So, deny yourself. I pray na hindi tayo mahirapan dito kasi actually mahirap. Like for example, you wanna eat a lot. Pero sabi ni Lord, mag-fasting ka. Pero gusto mo kumain ng fried chicken, spaghetti, carbonara. Oops, if I wanna follow God, if I wanna become a disciple of God, I need to take up my own cross. I need to deny myself. I need to deny what I want. Kaya nga hindi basta-basta kasi ang paglilingkod sa Panginoon. Hindi basta-basta yung tinatahak natin. Kung hindi ka fully surrender sa Panginoon, yung thoughts, yung heart, lahat-lahat, si Lord na yung may-ari nun at wala ka nang say doon. Kaya mo ba yun?
na you just know that even there's no reward. Sabi nga ni Shadrach, Meshach, Abednego, kahit hindi kami isave ni Lord, I will still believe in God. I will still not choose to follow or worship that idol. Kaya mo ba yun? Sobrang hirap nun mga kapatid, pero walang mahirap sa Panginoon. Sabi nga niya, di ba? Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa taong naniniwala sa Panginoon. After you deny yourself, after you take up your own cross, whatever it is, you have to overcome it with the Lord. You are more than a conqueror. Kaya mo yan. You're underestimating yourself a lot and too much. Kaya mo yan. Ipakita mo, sabihin mo sa araw-araw sa sarili mo na kaya mo to. Na hindi mo hayaan na yung ibang tao yung mangusap sa'yo. Na hindi mo hayaan na sila yung magsabi ng kung sino ka. Kung ano lang yung sinabi sa'yo ng Panginoon, yun yung pakinggan mo. Kung sino ka talaga sa kanyang mga mata. I just pray na hindi natin makalimutan yun mga kapatid. Last point is to follow Jesus Christ. Whatever He does, ano man yung ginawa niya habang nandito sa earth, ano man yung binigay niya dito sa earth, or ano man yung sinet an example niya dito sa earth, yun yung gagawin natin. We will follow Jesus Christ. Kahit hindi mo feel, kahit hindi mo ramdam, kahit wala kang gana, o may gana ka, kahit na anong mangyari, you will follow Jesus Christ. Whatever He's saying, you will research about it, you will know Him more, you will seek Him more, you will pray more to God, and whatever He says, huwag mong iibahin. Whatever He says, you'll follow it, you'll really do it. That's the sign na you are a follower of Jesus Christ. Isa pa sa mga sign, kung mahal mo yung mga kapwa mo nakapaligid sa'yo, ikaw ay nagmamahal sa Panginoon. Ano man yung ginagawa mo sa iba, ginagawa mo sa Panginoon. At kung ano man ginagawa sa'yo ng ibang tao, ginagawa nila yun sa Panginoon. Kaya kung may masama mang ginawa sa'yo, okay lang. Si Lord naman nila ginawa yan, hindi sa akin. Kaya si Lord yung magbahalang maghiganti para sa akin. Kung ginawa ko man sila ng masama, kailangan kong matakot sa Panginoon at manghingi ng patawad sa taong yon at sa Panginoon. Like, you really have to follow every word. Walang mintis, walang absent, walang exemption. Wala, lahat ng sinabi niya, lahat ng ginawa niya, kailangan natin gawin. And you must have faith to do it. Walk by faith and not by sight. Kahit nakikita mo wala na, parang wala naman nangyayari, Lord. Parang hindi ko naman ramdam, Lord. Parang wala naman. It's not about how you feel. It's about God has installed in you. It's about how God loves you. It's about how God will use you. Deny yourself. Take up your own cross and follow Jesus Christ. Yun lang po. God bless and see you soon. Ate Kate out.